sa Senado. Oh. Sama siya yung Importante kayo. Aatin po lahat ng ay siya rin pa, Senator. ngayon din po. In fact, kung gusto nila sana, Mga kapatid, nakikita po ninyo ngayon ay sitwasyon sa loob ng Senado sa may first floor kung saan kasama ni Senator Robin Padilla, sila Attorney Baligon at yung mga nagpakilalang bagmen ni Zaldico. Sila ay guests sa hearing ng Blue Ribbon Committee ngayong araw pang Beso Flood Control Scandal, pero pinili ni Attorney Baligon na pupunta dito para mag-press-con muna sa opisina ni Senator Robin Padilla. After that, saka daw sila pupunta sa may hearing. oo, para dumalo sa susunod na pagdinig ng committee nila. So, 18 po ngayon, meron kaming 14 na isusunod. Ba, may susunod ba daw sila? 14. Tapos aattend daw talaga sila sa hearing. Pero sa hearing daw nila, ibig sabihin, hearing nila Padilla at hindi sa hearing nila Erwin Tulfo. So, optics lang. Papansin lang sila. Kunwari, pupunta sila dito para magpapansin. Yung pala, may agenda. Tuloy. Ipapaimbita namin sa Senado. And then kung hindi pa kontento ang ating mga napangalanan, na totoo talaga, ay meron pa hong ito. So yung 40 na yan, nag-deliver din sila. O, kasama sila sa tinatawag na basurero. Sir, parehong Tulfo lang ang sinabi na Blue Ribbon, pupuntahan nila. Pareho po, kaya kano yan, Tulfo lang. Ayaw kong makialam sa interview rounds, pero ang sabi ko kanina, kahit sino ang mag-imbita, pupunta po kami. Pero sir, bakit daw hindi kayo Kapal ng mukha, no? Kahit kabsat, kahit sino daw pupunta sila. Eh, di nga kayo pumunta, di ba? Mga kumag, mga duwag. Diyos ko po, Rudy. Kahit sino pa pinagsasabi mo dyan. Ang sa tingin nyo, wala kasi takot kayong makross-examine. Yun ang problema sa inyo, no? Sa dami ng butas, no? Na ginawa nyo. Tapos ngayon, babawiin nyo na nagkamali lang yung dalawang Marines namin, no? Hindi pala kasama si Loren Ligarda. Ay, tanga! Inayos nyo sana yung script nyo ngayon. Pinagtatawanan na kayo ng buong Pilipinas. Putragis. sumagot dun sa unang invitation po ng Blue Ribbon Committee? Sabi po kasi kanina ng Secretariat walang reply from your group sa invitation. Hindi po totoo yun. I think, Hindi daw totoong wala silang reply doon sa kanilang invitasyon, no? Really? they're putting blame when there should be none. Sa sulat nga nila, wala silang sinabing mag-reply kami eh. Ay, wow! Kailangan sabihin ito sa sulat, mag-respond kayo, ha? Anak nagkamot, inimbitahan nga kayo, di ba? Common sense yan, di ba? Na-receive nyo ba? Pupunta ba kayo? Ngayon, nandyan na kayo, umaten kayo, pero nang ginawa nyo, hindi. Nagpapansin lang kayo, nag-optics lang kayo dyan. Diyos ko po, Rudy. So as far as you are concerned, talagang dadalo kayo? Wala kayong plano? Kaya nga po, ito, ako nga, meron sana akong commitment sa Cebu ngayon. Daming drama. Pinakancel ko. Meron din Daming drama. sana akong hearing bukas. Pinakancel ko lahat yon. Yung mga umuwi na sa probinsya, halimbawa si Galapon, nasa Nueva Daming Vizcaya drama na. ni Baligod, Kaya balik po ulit sila dito. Yung may kapatid na namatay, no? Iniwan niya yung lamay ng kanyang kapatid niya para lang makadalo ngayon. So wala akong question sa amin, nadadalo kami sa kahit sa anumang imbitasyon. Senator, ulitin lang namin, you're opening your doors for Attorney Baligon and the rest of the Marines. Bakit po ninyo binubuksan ang inyong opisina sa kanila? Siyempre, dahil meron naman kaming, yung aming committee naman, na pinangungunahan ni Madam Senator Pia Cayetano at ni Senator Marcoleta, siyempre sila ang aming mga guest naman doon. At bilang ako naman present dito, nagtatrabaho ko sa opisina ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanila na nandito sila at gusto nila pumunta sa opisina ko. Siyempre, Trabaho ko silang siya, salubungin. Robin Hood. Kaya daw siya pumasok, nagtatrabaho. Samantalang nakita sa live niya, Mabsat, no? Nanonood lang siya, mga kakabsat. Nanonood siya sa hearing ng BRC. Nag-aabang. Diyos. Oy, Binoy, kitang-kita yung mga pinaggawa mo. Ikaw pa mismo nagbisto sa sarili mo. Estimahin. Clarify lang natin, hindi nyo ho sila pipigilang umaten sa hearing today? Ay, bawal ho sa ating demokrasya po tayo. Kung ano ang gustong gawin ng kahit na sinong Pilipino, basta yan mo inaayon sa batas, huwag po natin pigilin. Sir, isa na lang, pasagutin ko lang kayo sa sinasabing bogus at live selling yung hearing last week. Your comment on that, because that is your fact. Opinion po nila yan at ginagalang po natin yan. Demokrasya po tayo at yun din naman po din ang posisyon naman din ng aming Senate President, Alan Cayetano, na yung amin, yun ang tunay. Pero ganyan po talaga. Ang mainam po, pakinggan na lang natin kung sino yung mga common na tao, mga tao na wala naman sa posisyon,
mga tao po na nagmamalasakit. Sila po, pakinggan natin. Lahat ng Pilipino may boses. Lahat po pakinggan Hindi natin. kayo na-offend. Hindi kayo Hindi na-offend. po, hindi po ako mahaba na po ang PC ko. Sa, Mahaba na daw ang Mga PC ganyan niya. po, hindi po. Really? Huwag lang Robin ako agawan Hood? ng asawa, iba yun. Aware po si Sir, kasamahan niyo sila sa Cayetano loob nandito sila. sa hearing ngayon? Kasamahan niyo sila? Ay, kung kailangan po, kung pagka sinabi po ni attorney at ng aking mga bayani, sasama po. Bakit po kayo mismo Mga ang bayani sumundo daw ni pala, sir? Robin Hood Kasi yan. di ba pwedeng sila na rin umakyat? What happened here, Inaantay sir? ko po sila sa taas. Medyo natagalan na ako kasi kanina pa kami nag-usap eh. Oo. Kaya bumaba na ako. Yung pala, dadaan pa pala dito. Akala ko naman, inaantay sila ng Blue Ribbon, kaya dapat sana mabilis na sila. Sabi nila, inaantay nila eh. Nanonood ako sa TV. Sabi nila, inaantay sila. Akala ko naman may pagmamadali. Wala pa lang pagmamadali. So yung presence nila ay as your guests o as resource person sa hearing? Ano po ba? Siguro, Parehas? makakasagot po niyan si attorney kasi hindi ko naman sila inimbita. Hindi mo inimbita, sir. Wala po ganun pag-uusap. Ako po nandiyan, nag-opisina. Pero kailan kayo nasabihang darating sila, sir? Kanina po. Talaga ito mga senators. Ako po si Senator Cayetano po, alam po nila na darating po sila. Alam ko kasi hindi eh. Alam ko hindi eh. Kasi sir, naalala ko merong Sorry letters wala ako talagang knowledge sa hearing na to. Wala. Niletter po kasi si Senator Alan sa kanila na yung legitimate po ay yung nangyari noong June 4. So hindi ito. Siyempre yan, dapat silang makasagot. Hindi ako. Okay. Alright. Tama. Sir, hindi pa tapos. Hindi pa tapos, sir. Ano ba si attorney? Sir, yung sa likod mo. Aprobahan niya na kaya tsaka palagi sila mapanikin. Okay, so mga kapatid, kasama natin si Senator Robin Padilla and the rest of yung 18 nagpakilalang bagman nga ni Zaldico. Mukhang bakit sila sa opisina ng Senator Robin Padilla? Dalawa pa daw. Dalawa pa. Okay. Sige, gugu. Kuya, para front yung makuha natin. Yun na. Front yung makuha. Titinggal ka. Huwag tayong sumama sa siya. Hindi makaihit. Ay, balik. Ito na nga rin. Ano na? Balik. Kuya Floyd, aakit kayo? Mag-press con sila. May camera kayo? Nakahanda? Sa fifth floor. Sa office ni Robin. Oo. Tayo nyo na doon. Pass forward. Ang sila nga ni Zaldico para umakyat. Gusto nila mag-press con muna sa opisina ni Senator Robin Padilla. May mga clarify Pa-press con muna sila. Pa-press con muna sila. Willing silang umaten sa hearing ngayon ng Blue Ribbon na pinangungunahan naman ni Senator Erwin Tulfo. Last week, pumunta na sila sa Blue Ribbon hearing na pinangungunahan naman nila Senator Cayetano, Senator Marcoleta. No? So, hold on. Okay. Picture. Pa-press con muna. Pa-press con. Daan na lang po tayo ulit sa security. Pwede na po. Pwede na. Hi. Yung diretso lang, diretso. Atas. Atas lang po, atas lang. Atas lang. Ang naglalakad ngayon papunta sa kanyang opisina si Senator Robin Padilla, Attorney Baligot, at yung 18 nagpakilalang bagman nga ni Zaldico. Doon magpipress con sa opisina ni Senator Robin Padilla bago daw sila umaten sa hearing ng Blue Ribbon. Sama-sama. Isa pa sa kabila, oh. Shout out, Rosalinda. Wala na kita. Gusto ko yung Okay na, sir. okay, yeah. Padilla to, tsaka yung 18 ni Zaldico na pumunta muna sa opisina ni Senator Robin Padilla para press con. Puntahan natin yung kanilang press con. Ay, wait lang. May sinasabi si Baligod. At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. Takot. So, we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador at juez at the same time. So where can we find someone accused doing the investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling a lie?
dapat mag-inhibit siya. So may conflict of interest. Oo. Ang hinihingi ko lang dito sa ating mga senador, we should be statesman. Our country is looking for statesmanship, not brinkmanship. Attorney, aatin pa kayo dun sa hearing mismo? May bureaucratic process dito. Pinapa-QR code pa kami. Kung sinabi lang sana, nagpa-QR code kami kaagad online. Kompleto lahat yung Kompleto kami. sundalo. So mamaya na lang po, ituloy natin. Kasi medyo magte-10 na. Anong cost for invitation? Una, late kasi namin natanggap ang invitasyon. Pangalawa, nung natanggap namin ang invitation, naka-travel na papuntang probinsya yung iba, no? Lalo na yung isang namatayan naming kasama, sinamahan din siya ng aming ibang kasama. Pero kanina bumiyahe pa sila galing Pampanga. Iniwan yung wake ng kanyang kapatid. Kompleto kayo sa 8, yung 18, At sir? hinintay namin siyang makarating para sama-sama kami. Alright, puntahan natin yung page ni Robin Hood Padilla, mga absat. Robin Hood. At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. Takot, tuwag. O, panoodin natin tong interview nila kanina. O, ito. Insert ka. Narinig ba? Sir, padaan lang po. Para Na pinapatawag ulit Yan. sa Senado sa araw na ito, Lunes. Oh. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yun, noong gabing yun. No? So makikita din dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang aking... Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? 4 of the committees. Simula pa sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin, ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado. No? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience, the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya. No? Dahil makikita po din nyo, hindi lang po itong rules ni Senator Robin, ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong impitasyon, makikita niyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, wala ring pirma yung Senate President, walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan. No? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security. No? And we are expecting the good senators to follow their own rules.
itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. No? Ito po yung resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. No? Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared. Woohoo! Di daw That- scared. Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Trigger woman, shout Kasi out. po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino kayong akusado, Mga siya pa duwag ang kasi, mag-iimbestiga trigger woman, at duwag. siya pa ang magdedesisyon Ako, kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for this purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang mga sinasabi, duwag, takot pala kayo eh. Asan ang tapang nyo? ito, babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin nyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are contempt, I cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Ang matindi po eh, ikukulong kami. Ito oh. Sa mga yun. Ito. A contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kaming ipadala sa Pasay CPJ. That is the danger. No? Woohoo! Tama, few trigger minutes woman. Epal lang. So yun po ang- Papakansin, optic. Having said all of those, Kaya ginawa this is nila yan. Our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should Hindi ka kayo observe sumusunod eh. Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not brinkmanship. No? We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang miyembro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines
at Mga dating basurero, empleyado sabi- rin ni Ginoong Saldico Panibago na naman daw. nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumiti ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 ko na ito ay handa silang tumalima Yun sa handa anumang silang sabtina humalina. o imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po Agoy. namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan, na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po. Tragis. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, ang police resident, wala ba kayo? Yes. So, do you want Senator Erwin to inhibit? By rules of decency, issued. What would you recommend, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya? Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. You mentioned earlier you expect them to cite the witnesses in contempt, sir? Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin pa niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po, ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niya nagsisinungaling kami, ano po ang consequence nun? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145, dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Pero he can participate, sir, si Senator Erwin. Yes, we Basta welcome. wag ang chair. Yes, yes. Si And, Senator, sorry, sir. Senator Robby, may sinabi mo kasi si Senator Erwin sa mga pinatatanong po sa inyo kung sasamahin niyo po ang naghiwalay sa mga. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. And sir, Una ako ito, sa tabi ninyo. Dahil po, we will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to 3 serious allegations coming from so-called high government officials. Number 1, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Attorney Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Rene Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng 2 pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At 2 beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, 2 naman ang dating Army. Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Eh siya mismo, nagsubmite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz,
ng ombudsman, no? Eh, binanggit nila yung affidavit ng dalawang dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng ombudsman. Eh, 6 po yun ng mga abogado ng ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. O, pangalawa, narinig namin kanina, nagmo-monitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Eh kung bogus ang mga ito, eh bakit po siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? I think there is duplicity in the words of, or coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Attorney, ano masasabi niyo doon sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies doon sa naisabit sa ombudsman doon sa naging testimonya na nasa Senado ng Huwebes? Ako po, sabi ko nga, sabihin niya yung inconsistencies, no? And by the way, Halimbawa, sir, yung binabanggit nila, nakalagay doon sa original na affidavit na 18 na may mga pulis na namburiki doon sa maleta. Pero doon sa ombudsman, nakalagay na lang doon na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta. Nawala na yung pagburiki. alam nyo ganito, ang pagbasehan po ninyo sana ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yun. Eh dapat nga makasuhan yan si Matibag kung saan niya kinuha yung peke na affidavit na yan eh. He relies on a fake document and puts the blame on us. Anong klaseng investigator yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lend credits to the allegations of the 18 Marines. How about the claims na kasama na po si Senator Lauren de Garza doon sa akin? Yun. Hindi in-expound yung last week. Eh, dapat sada kasi nag-attend sila ng Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong. Eh, ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit eh. I-deliver din po kay Sen. Lauren at kay Sen. Sa- Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na deliver sila kay Sen. Lauren at Kami po ay kuwan, no? Let me clear this out with you now. O, yan na. Nung in-interview ako sa, I think it's the group of Ed Lingaw, no? Merong babae doon na pan eh. She was not interviewing but rather, anyway, ang sabi sa akin, Attorney, bakit nasama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya miyembro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, eh nasa kulungan pa raw si Laila de Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila de Lima. At ang explanation nila sa akin ay, Sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila de Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila de Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? Anak ng kamote. Oo nga, ginawa niyo yung affidavit February, which is congressman na. So meaning, pinaninindigan niyo, nagpadala sila kahit nakakulong si Dilima. Ay, Diyos ko, Parodi. Talagang mga bogus talaga mga tumata. Pinaninindigan nila, nag-deliver kay Dilima, Mabsat. And minemaintain po sila, minemaintain nila na nakatanggap sila. Wow! ano po yung ano lagi sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Ed Lingaw, sometime first week of March yan. Oh. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila de Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Nagkamali daw sila. Ito na, Mabsat. Ito na yung highlight. Babawiin na. Okay?
Doon po kay Senator Villar, sabi niyo, no? Yon, kay Senator Villar. Wala pong pinabago doon. As is po yan. No? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren, ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila tulpo noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026, March. No? Majority pa yata si Senator Loren noon. Oh, ito na. Ito na yung Pati si script Mark nila Villar, ngayon. Ito na yung bagong script Ngayon, nila. pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, Yan na. nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, Rectified the unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Oh. Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Oh, Gawa ngayon. ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba namin, pagbaba ng 2 maleta galing sa backup, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. Anong time to? 20. And then maya-maya lamang, sir, Babalikan natin. napansin namin 26 lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Oy, Kasi wow! nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. No? So ang ginawa ko po doong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor. No? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po. Oh, mamasat. Man enough daw to commit mistake. Falsis in uno, falsis in omnibus. Ibig sabihin, false in one, false in everything. Ay, Diyos ko pa, Rudy. Kapsat pa ko, i-shout out, trigger movement. Hindi daw, nakakanta sila, Kapsat, no? Man enough daw sila to admit na nagkamali daw sila at dinamay nila si Loren at di naman daw. Kaya ito nga lumalabas, mga kakapsat. Ito, pakita ko sa inyo, Ito po. Wag na natin paligay-liguin yan. Pakita natin saglit. Ay, nangyari. Gusto kong i-emphasize sa inyo. Yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa. Okay na tayo dyan. Baligod. Marami pa pong iba. Baligod talaga. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila. Toto Mabsat. Ito na po yung breaking news dyan, mga kakabsat. Ito na. Ito na, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. Ito. Attorney Levy Baligod sinabing nagkamali lang ang 2 sa 18 na Marine ex-bodyguards sa pagdawit daw kay Senator Loren Legarda as na nakatanggap umano ng baletang may laman pera. Nagkamali lang daw sila at dinamay na dawit, mga kabsat. Iba na yung ihip ng hangin. Samantalang noon, ano ba sinabi nyo?
Wait nga. Nagkamali ngayon, oh. O, ito. 18 Marines to Ligarda. Meron tayo dyan eh. Teka lang, yung mas nauna dyan. Pagdating kay Senator Loren, Okay na yan. Hindi yan. Nasaan ang prinsipyo ng mga senador? Absuelto si Loren Ligarda dahil sa natakot at bumaligtad ng kakampi ni Cayetano Black. Wait lang. Maganda yung pinakauna eh. Yung mismong interview eh. Saan ba yun? Makikinig sa ating mga bayani. Wow, bayani! Kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Pagpasok nung lipo ni boss, binaba namin yung 2 maleta. Oh! Binaba nyo yung 2 maleta tapos sabi nyo ngayon wala na kayong binabang maleta. Ang galing. Yan. Safe ka na, Loren Ligarda. Sinave ka na nila ngayon as of now, sinave ka na nila. Pero yung ito wala na. Yung statement niya wala na daw to. Ito. Sa bahay niya. Kasama po mismo si Kong Ligarda po doon sa bahay niya. Kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Kasama po mismo Bahay niya sa Forbes si Senator Ligarda. Kasama si Saldico. si Kong Saldi noon, sir. Pagpasok Diba? nung lipo ni boss, binaba namin yung 2 maleta. Binaba daw nila yung maleta. Yun ang statement nila. Tapos ngayon wala daw sila binabang maleta. Ang galing. Tell it to the Marines. Falsis in uno, falsis in everything. Diyos ko Lord. False in uno, falsis in omnibus. Diyos ko po. O siya, countdown tayo. Next topic tayo. Punta natin si Sir Bad. Mukhang may binabardagol si Sir Bad ngayon eh. Punta natin si Sir Bad. Sir Bad!